magkaroon ng kidnapping, patayan, etc. I-violate yung, Diyos ko. Gamitin yung batas para baliktarin yung mga kababayan natin na nagsasalita. Violation. Uphold the Constitution. Is that what you mean? So, iba yung sinasabi nyo sa nangyayari. That's why the Filipino people feel betrayed. That's the right word. AFP-PNP, the Filipino people feel betrayed. That's why nasa kanila kung gugustuhin nila mag-create ng bago. Because they feel betrayed. Ikaw ba pagka binitray ka ng asawa mo, lalaki man o babae, magtitiwala ka pa? Pagkakatiwala mo, babalik ba yung dati ng tiwala? Di ba may lamat? That's the problem. Yung sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagkulang na magsabi, you are being judged. You will be judged. You are undergoing the test of obsolescence. Ma-obsolete kayo. Because yung tagal nang hinintay ng taong bayan, pag umikot ang gulong, pati yung bagong presidente, pati yung council, iba ang iniisip. Obsolete kayo. Sama na loob. Betrayal. When you are supposed to protect the people, when you are supposed to serve the people, when you are supposed to be there for the people. Wala eh. That's why the people can option to create a better one, a better organization that will be responsive to the Filipino people, that will protect the Filipino people in the real sense of protecting the Filipino people, that will uphold the Constitution. Yung maliit na violation, di na pwede. Kaya nga nagkaroon ng usapan ng Council of Elders eh. Kasi wala kayo eh. Kayo dapat tatayo para sa Pilipinas. Ngayon, kahit wala kayo, nandyan yung Council of Elders. Yun yung problema nyo ngayon. Kasi pagka nagawa yung Council of Elders, you can be terminated anytime. You can be disbanded anytime by the Council of Elders. That's the power of the Filipino people. Laging nandun yung power. The power to declare martial law, the power to be the People's Court, the power to be the Congress, and the audit. People's Audit, People's Congress, People's Court. Nandun lahat. All power. And it's not being given away. Yun yung isipin nyo na dadala ng tao. Not being given away. It's forever there. Kasi may Council of Elders. That's the beauty of having an amendment number 1 sa Constitution. Council of Elders. Because pagka nandyan yun, never again a bangag president, never again a troll farm, never again yung mga magnanakaw na yan, never again babaliktarin nyo, never again an armed forces and a PNP not responsive to the Filipino people and being used to serve one person. Yun yung ano. So, mag-create ang tao ng bago. Someone, an armed forces and a PNP, they can trust. Sure, you can change the name. Oh, dali yun. Bagoy may pangalan. Pero you screen. Sino dito ang matitino? Sali kayo dito. Ganun lang yun. And then you have a new one. And then you fill it up with better people. Retrain them. Gawin mo yung tamang indoctrination. Sige, ng taong bayan, never again. Yun yung pakiramdam. Kayo, hindi kayo makinig eh. Tigas ng ulo nyo eh. Naghihintay kayo hudyat. Ewan ko. Okay. Nori Sakaguchi, sa mga nasa abroad OFW and immigrants around na gusto po mag-join sa FGF, contact Sir Kevin Duldulao, OFW. Iyan po ang Facebook ni Sir Kevin. Kevin Duldulao, OFW, FGF. Yung Facebook account niya. Virilio de los Reyes. Bangag kasi sila, Supremo, kaya wala silang pagmamahal sa taong bayan. Okay.
Shout out, Mojer69. Mojer69. Annalyn Corpin. Magandang gabi. Dado, ingat po kayo lagi. Miss you. Thank you, miss you too, Annalyn. Thank you, love you, love you. Yvette, thanks. Thank you sa padala mo. Thank you. Laking bagay. Dadagdag ko sa ano. sa ano tawag doon? Yung piso-piso. Dadagdag ko sa aking bill. Bibisitahin niyo ako. Magpapakulong ba ako o hindi? Yun yung tanong. Magpapakulong ba ako? Dahil lang Dahil lang. Yeah. Okay. Okay na. Okay na. Hindi mabuhat. Binabuhat sa akin. Ganyan din ako. Bakit ba? Nako, kulang kayo sa exercise. Mahirapan yung senior. So, thank you Thank you. Tiarat Saymak Palma. Tama ba yun? Thank you for the thumbs up. Flor Maynes, Sir Cap Dado, sana matapos na ito po and evil ways sa ating bansa. In God's time gusto ko nga tapusin Kung pwede nga lang, bukas tatayo na ako sa kung saan pwedeng tumayo. Mag-o-oblation akong ganyan. Sige, ito na ako. Tatayo na ako. Sino kaya susunod, Meron kaya susunod? Para, pwede naman to peaceful Pwede naman. Pwede naman, yung tapusin natin to ng peaceful transition. Kinakailangan na talaga maraming taong bayan. Itong mga sa gobyerno, nagtatapang-tapangan lang yan Kasi hawak nila yung AFP tsaka PNP. Pero, the power really comes from the Filipino people. That's why they want to divide the Filipino people by ayuda, isa yun, by troll farms, siraan yung mga That's why the Filipino people cannot come out together. Ngayon, nasa inyo yan. Sa akin, kung ayaw nyo lumabas, huwag kayo lumabas, sige. Di bangag yung bansa natin. Bangag yung bansa, komunista, bangkarote. And then, mahirap kayo. Pagkain problema Now, ang tanong is, will the rest of the Filipino nation allow that to happen? Kaya ako na ako Kung gusto nyo, hatiin na lang natin. Mindanao Republic, Republic of Bangag. Para hindi nadadamay lahat. Kasi ayoko madamay ako. Ayoko madamay yung pamilya ko. Pamilya nyo, gusto nyo madamay sa ganyan? Just because of a few incompetent fools. Mga walang nga na dapat bitayin. Nakakagigil, nakakainit ng ulo. Pero dapat i-translate nyo yung galit ninyo, yung init ng ulo nyo, into action. Because kung hindi, they will be persistent there. Mga linta, lilintain nila ang taong bayan. Kasi may mga Pilipino na nagbenta na ng dangal, nagbenta ng kinabukasan ng anak nila. Buti pa nga, hatiin na lang natin na kung walang ganyan. Kasalanan ng mga pinuno natin yan. At kayo, kasalanan nyo. Kasi walang tumatayo Hintayan ganun na nangyayari. Watak-watak, kanya-kanyang rally. Mag-rally isang grupo, hindi mo alam, may rally. Sasabihin sa'yo, yan na, rally na. Yung planning wise, wala, kanya-kanya Tapos meron 5 grupo na kumikilos, 5 grupo daw. Hindi ko nga nararamdaman yung 5 grupo daw May 5 grupo daw na kumikilos, tapos yun. May kanya-kanyang agenda. Paano So, may mga nag-move na pagsamahin. May kanya-kanyang agenda. Paano pagsasama-samahin? Kasi iba, natatakot din. Paano na? So, hintayan nyo na nangyayari. AFP naghihintay, PNP naghihintay, mga pro-change naghihintay, pro-Pilipino, pro-Duterte naghihintay. Yung pro-Marcos naman, naghihintay na ayuda.
Talagis tayo talaga. Hintay na ayuda. Alam mangyari sa atin? Sir, hanga ako sa inyong paninindigan from Greece. Maraming salamat, mga taga-Greece. Thank you. Jacob Pamaong. Okay. Thank you. Jimmy Dinampo. Nung umasenso na ang tao, ayan na agad ang BIR. Okay. Thank you for saying it. Sinabi ko na. Mojer 69, ibalik natin Duterte. Kung gusto ni Digong, kaso nga nag-retire na siya, yun ang problema. Kaya yung ibang politiko, nainis ako kasi sinasakyan nyo, real talk lang, sinasakyan niya yung popularity ni Duterte. Kaya nga, nakakainis. Nagsabi nga nun sa akin na tumakbo ko na senator, ayoko sakyan yung popularity ni Duterte na kasi nakakaya. Mayakay kay Digong sasakyan nyo maya-maya, tapos nun ang kalabas-labas nyo, kalaban nyo. Kaya kayo, wala kayong mga walang niya kayong mga politikong sumakay kay Duterte. Yan, unang si BBM, no? Sinakyan niya. Ibang senator, sinakyan nyo. Yung ibang congressman, sinakyan nyo. Puta, yung karko-karko kayo ng Duterte, tapos ngayon kung birahin nyo si Duterte, hayop kayo. Maya kayo. Hindi ugaling Pilipino yun. Kaya ako ayoko kasi nakakaya Ayoko nang karguhin ako ba. Tatay tayo, Duterte, tatasmin kamay. Putaragis kayo, mga hayop kayo. Tatasmin kamay, tapos nung rally, wala kayo. Nagtatago kayo. Nung dinibira si Duterte, wala kayo. Maya kayo. Sorry pati mga MUP Sorry, pati mga retired walang nakinabang kayo sa putragis kayo. Nakinabang kayo sa presidente. Nakaraang administration, nakinabang kayo, sumuweldo kayo sa gobyerno ni Duterte. Tapos ngayon puta na kinakalaban nyo. Hayop kayo. Nakakaya kayo. Wala. Tumahimik na lang. Gumano na lang sana kayo. Pero nung kayo kasama nyo si Duterte, si Barbers, isa sa mga politiko, makakampi kayo kay Duterte, grabe kayo. Tapos buti pa si Alvarez Pantalyon. Buti pa si Pantalyon. Kampi na noon, kampi pa rin ngayon. Ilan lang yung mga congressmen na mga kaya kayo, mga dating kakampi, tapos ngayon kaaway. Kaya, nakakaya. Walang mga prinsipyo Mga duwag. Yung iba, cabinet secretary niya. It has to end. This kind of politics, it has to end. Kung pwede nga lang, bitayin na lang lahat ng mga animal kayo. Okay, i-reform. Paano ba i-reform yung ganyang utak? Wala. Retire them. Retire all of them. And then magkaroon tayo ng bagong breed. Kung kinakailangan, mag-appoint na lang tayo. I-appoint na lang natin muna. No, ang dami diyang mga retired na military na pwede. Matitino. Hindi yung mga magnanakaw din. Marami rin. Kaya, kami, alam din namin kung sino yung mga matitino. Alam din namin. Tanong nyo kay Magalong kung sino yung matitino. Alam nyo. Tanong nyo kay General Simoy kung sino yung matitino. Alam din namin. Kay General De Leon. Pokis. Alam mo, kilala din namin kung sino-sino yung mga matitino. Kaya dapat this time, it should be a clean government. No? Hindi pwedeng yung sasakay lang. Ay, nako. Meron pa nga demand dyan May demand pa nga dyan. Dahil sa tumayo sila, hindi na, wag nang bigyan ng posisyon yung mga hindi nakasali. Imagine, kung may nauna dyan dapat yung FGF ang nauna FGF ang nag-iingay na noong May 1 taon 1 taon iba ngayon mo lang nadidinig Di ba? FGF nagsimula pa ng Abril Mayroon nga dyan mga vlogger noon pa nung pa nag-iingay.
Yan, sila Marlic, anong pa nag-iingay yan? Yung mga Banateros, nung pa yan, sila, ano, sila, sino ba itong sila, BMR, nung pa nag-iingay yung mga yan. Sila, ano, Bisdak, Tropang Bisaya, matagal na sila, kasi marami na silang, ano subscriber Kasi hindi naman si, ano, PH, update. Magandang gabi, PH update. Yun yung mga ano, sino yung Uy! Alice! Dam! Namimiyasa kayo, akit-akit kayo. Nakakakita sa ano, no. Lady Jaja, good evening, Sir Dado. Thank you. Mojer, gusto man natin balik si Duterte. Maybe not really a Duterte. Ibalik ang good governance. That's the right term. Duterte represents good governance. Iba ayaw mag-agree. Pero basically, a lot of Filipinos agree that Duterte represented good governance. For a while, yung 6 years na yun, naramdaman ng Pilipino yung pride of being a Filipino abroad. Na linis yung kalsada, you can go out sa gabi na without fear na you will get mangled o ano, saksakin ka, nakawang ka. Duterte stood for good governance. Too bad nga nagkaroon ng COVID pero we came out na okay naman. Kahit maraming utang na may nadagdag na mga utang, umabot tayo ng 12 trillion. Compare mo yung nadagdag sa projects na nagawa compared dun sa ngayon, 16 trillion, nadagdagan ng 4 trillion. Anong project? Something's wrong sa gobyerno nato. Magnanakaw. Yan, no. So, yung gusto niya ibalik si Duterte, gusto niya ibalik yung good governance. That's why tayo dapat, we have to be forward-looking. Dapat ang tinitignan natin yung paano tayo makagawa ng maraming Duterte. Maraming Pilipino leaders na ianda natin, madaming mga Duterte, maraming good governance na potential na mga leaders na meron tayong choice. Kaya kunyari, 10, yung tumakbong presidente sa nakaraang presidential. Binoto nyo si BBM. Natin. 10, isa. Yun yung pinaka-the best. BBM. Ayun, labas, bangag. Now we're stuck with him 6 years. And he's corrupting everyone. O paano na? That's why, hopefully, when we do things right and we reboot, we will have an academy that will prepare future leaders such that when 10 presidentiables run, or even 20, pero two-party system na nga So pwedeng 2 at isang independent o 4 na independent, okay lang yun. Hindi yung 10, ang dami, pero wala ka naman choice, di ba? Pero ngayon, you can have a party system na i-vet talaga ng party yung kandidato nila, magtalo-talo sila, and then from there will emerge the best bet nila. And then, yung mga walang party, mag-independent kayo. At ang gagastos pa rin COMELEC. Di ba? So, taong bayan ang gagastos sa kandidatura. So, common lahat, common yung banners, common yung tarpaulin, etc. etc. Yung placement, yung mga binibigay, kung yung ano tawag dito, wristband, etc. etc. The same number lahat, equal. And then, parang campaign manager ang COMELEC, ganun. And then yung airtime sa TV o sa SOCMED, no, sa mainstream media, yung interviews, everyone has the same equal chance to be heard. Kung marami tayong choices, ang ganda sana So, yun yung kulang. Now, any one of the politicians now running, kung yan ang sinasabi, wala pa ako nadidinig hanggang ngayon, na gano'n yung sinasabi nila. Wala Blanco. Wala Ang isip nila, manalo. Boto nyo ako. Ganito gagawin ko, ganito, babaguhin ko, ganyan-ganyan. Pero, ampaw
Ampaw. Because it's not just words. Hindi lang salita na pangako eh. It's the how to get there do sa pangako. Gusto mong pababain yung presyo ng bigas. Paano mo gagawin? Naniwala tayo lahat, magiging 20. Taragis niya, no? Kulang pa ka, mag-import pa tayo eh. So, laki ng problema. Kaya kayo mga Pilipino na defense kaliwa kanan, nag-totrol kayo, bahala kayo. Gusto nyo bansang ganyan? Sige, bahala kayo. Pagsisisihan nyo yan. Sure ako, pagsisisihan nyo one day. Kung maging bangag yung bansa natin, kung naging drug haven, cartel, Pilipinas, ang gateway ng droga mula South America papunta sa Asia, dito sa ating papasok, dito lulutuin, o kaya dito dadalhin, and then for distribution, magiging drug hub ang bansa natin, maging komunista na rin, at maging ilang pamilya lang nakikinabang. Tayo bangag, sila hindi. Yung ganun ba? Kasi dodroga tayong lahat eh. Yan ang gusto yung Pilipinas, go ahead. Pero yung karamihan ng Pilipino, sa tingin ko, ayaw ng ganon. Kaya they will stand up. Kung ayaw ninyo, dun sila. Bubukod na lang sila. Mas maganda pa nga ganun na lang mangyari para walang gulo. Walang pakialaman. Tingnan natin kung sino aasenso after 10 years. Sobra-sobra na yung nangyari na paghihintay. 50 years tayo, wala. 40 years, almost 40 years after EDSA, wala. 39 years, wala eh. 2025, next year, 40 years na tayo. Kawang Pilipinas. Laging kulela tayo. Nakakatakot na po ang Pilipinas ngayon. True. Tiarat Saimao Palma. Totoo. The producer, 65. Maganda yung Council of Elders, kaya how will they be selected and term of office? Ano ang kanilang term of office? Term of office, hanggang sa mamatay, siguro secured ng ilang years, 3 years siguro, o hanggang sa palitan siya. Pwedeng 1 year para may continuous na napapalitan. Kasi kung magaling yung tao, continuous siya iboboto ng kanyang council, ng kanyang nire-represent na grupo. Kunyari, KOJC, kung gusto nila maging council member si Pastor Kibuloy, hindi siya lagi iboboto. Hanggang sa ayaw na ni Pastor, iba naman. Yung ganun ba? Or kunyari sa Katoliko, okay, sa INC, di ba? Kung gusto nila si Brother Manalo, siya lagi, o di siya. Kasi it really is credibility. Na yun yung mahalaga ro, credibility sa people that you are representing. And if that is true sa lahat ng council elders na part of the council, 20 to 30 people, depende, hindi bali may redundancy. Basta ang mahalaga dyan, lahat ng taong bayan represented. At any point in time, represented. So pati yung mga yung mga indigenous people natin, lahat kasi you're part of the country. Ayaw mo na na magkaloko-loko ulit yung bansa natin. So 1 year is good enough na term, or pwedeng i-outvote siya, pwedeng mag-call for vote of non-confidence yung mismong nire-represent niyang grupo, sector na nire-represent niya. Tapos nun, tanggalin siya. Kunyari sa Muslim, dalawang faction, di ba? MNLF tsaka MILF. Kunyari, sino sa kanila, magbotohan sila lahat. Kung hindi, mag-faction. Mas maganda, mas konti yung council. Pero sa akin, okay lang, kahit marami. Kasi magbobotohan naman yan, 2/3 vote eh. Basta sa akin, mahalaga yung quality yung members ng council. And each has a say do sa council. Magdebatehan kayo, magmurahan kayo, tanginin nyo, gagawin, wow. Bless you. May dala yung ibang grupo, yung mga pare may dalang holy water pagka ikaw nagmumura ka na. Baka yan siguro yan, Anyway,
Pati yung mga retired people, no? Retired AFP kunwari, meron doon. Represented yung council. Represented sa council. Retired generals, retired government employees, etc., etc. Kasi layer, no? Isa is geographical, isa is yung religious, isa is yung profession, di ba? Di baling may redundancy basta walang naiwanan na hindi represented. So yun yung ano. Pwedeng 1 year lang para uikot-ikot. Kasi pagka pwede, retain, boto ka. Retain. Ganun lang. Ang dali, huwag niyo problemahin yun. Problema ng council yun sila magpo-form yan. Kundi kaya revolutionary council sila pag-usapan nila yan. But basically, there should be agreement na gusto natin yun. And it makes sense, di ba? It makes perfect sense na merong council. Kasi pagka may problema ka sa presidente, imbis na you end up 6 years, pwedeng 1 year lang siya. Hindi na tayo ngayon, going 3 years na tayo ngayon, di ba? Pwedeng on the first year, kung may Council of Elders tayo, first year pa lang, pinatawag, Kamir, Bangag ka raw. Bangag ka raw, pwede nga, pakiprove mo nga, hair follicle drug test, public. Hindi pwede, it's my right, gago, presidente ka, magpa-hair follicle ka, or i-terminate ka namin. Pucha, ganun ka-powerful yung council. Wala tayong ganito. 3 taon, magta-3 taon ng gago. Tawa-tawa pa. Anong gagawin natin? Pucha, yan lang eh. Pagka nagkamot ka ng ganyan on national TV, anong gagawin natin? Grounds na yan para terminate mo yung presidente. Meron tayong impeachment, yes. Meron tayong mga ganun. We have to look at it, revise it, and then include mo kunyari yung Council of Elders there as a provision na one way na you can get terminated by the people. 6 years ka. Isa pa yun na pwede natin tignan, no? 6 years. Pwedeng 4 years, 8 years, bale. Kaya nga pinapareview ko nga yung yung mga pwedeng tignan eh. Okay na ba yung 6 years? O 4 years, 8 years, guys, nasabi ni Robin. Kasi pagka-rev ko, pwede mong baguhin na kaagad yan eh. Ayusin mo na lahat eh, para tapos na tayo. Let's move forward, let's move on. Ilang taon na tayo, putya, panay, cha-cha. Ngayon, PI ngayon, ang pinagtutunan ng pansin, ilang pere inubos sila sa PI na yan, walang yan. Mga bobo naman. Wala. Diba gusto nila pagbabago eh. Self-serving eh. Gago talaga mga politiko natin eh. Gago. Iba natin kababayan, gago rin eh. Kaya okay lang sa akin kahit yung Pilipinas mauwi sa sira ulo kasi. You have to stand up. You have to unite as a people. APPNP, you have to decide which side are you on. A piece of paper that you're saying, uphold the Constitution, na wala naman kayo. Or the people who made that Constitution possible. We do ordain and promulgate this Constitution. Ang layo, di ba? Saan kayo? Basta sa akin, you can be obsolete. You can be obsolete. Because the people, the sovereign people can create an armed forces or a new people's police force, no? Getting the good ones from your organization, leaving the rotten ones. Lipat kayo dito. Yan ang susweldohan namin. Re-indoctrinate, yan ang bagong AFP. Philippine Defense Forces, yan ang bagong PNP, People's Police Force. Wala kami sakit ng ulo. Hindi maghuhukay ng heartbeat. Hindi mantitirgas ng taong bayan. Mag-iisip kung tama o mali. Hindi tatanggap ng pera. Hindi kung ano-ano sinasabi pero iba naman ang ginagawa.